Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay muli na naman tayo magkakasama para sa panibago nating aralin. Pag-aaralan natin ngayon ang asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Unang markahan sa ika-4 na linggo. Pag-aaralan natin ang pangangalaga sa katawan at kalusugan. Para sa ating layunin, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakapaglalarawan ng iba't ibang gawain na maaaring makasama o makabuti sa iyong kalusugan. Nakikilala ang mga paraan o gawain na makabubuti o makasasama sa iyong kalusugan at nalilinang ang wastong pangangalaga sa iyong sarili. Balikan nga natin. Ano kaya ang mga paraan upang mapangalagaan mo ang iyong kalusugan? Magbigay ka nga ng halimbawa. Okay. Ang halimbawa pa ay, unang-una na dyan, paliligo araw-araw. Araw-araw ka ba naliligo? Yung totoo. Kahit malamig. Very good kung araw-araw ka naliligo. Kasi ito ang isa sa mga paraan upang maging malinis ang ating katawan. Alam mo ba ang wasto at diwastong pangangalaga sa katawan? Magbigay ka nga ng halimbawa ng wastong pangangalaga sa katawan. Okay, ang halimbawa pa nito ay ang pagkain ng masustansyang pagkain. Magbigay ka naman ng diwastong pangangalaga sa katawan. Kapag ba ikaw ay kumakain ng candy, araw-araw, wastong pangangalaga sa katawan ba ito o diwastong pangangalaga sa katawan? Very good! Ito ay diwastong pangangalaga sa katawan. Kapag naman ikaw ay lumalabas ng bahay, ikaw ba ay nakasuot ng tsinelas o ikaw ay nakayapak? Kung ikaw ay nakasuot ng tsinelas, ito ay wastong pangangalaga sa katawan dahil iniingatan mo na madumihan ang iyong paa. Samantala, di namang wastong pangangalaga sa katawan kapag ikaw ay lumalabas ng nakayapak lamang. Kasi matatapakan mo ang mga dumi direkta sa iyong mga paa kapag ikaw ay nakayapak. Kaya iiwasan mo na ikaw ay lalabas ng walang suot na tsinelas o kaya sapatos. Naintindihan mo ba? Okay. Para mas lubos pa nating maunawaan ang ating pangangalaga sa katawan, meron akong ipapanood sa inyong kwentong pambata. Pero bago yon, gusto ko muna na ikaw ay umupo ng maayos at makinig sa kwento na ipapakita. At intindihin mo rin kung ano ang mensahe ng kwento. At sabihin mo mamaya kung ano ang natutunan mo sa kwento. Handa ka na ba? Kung handa ka na, sige, mag-umpisa na tayo sa ating kwento. Ang ating kwento ay Bayani ng Kalusugan. Mga kwento pambata. Mga bayani ng kalusugan. Hoy, Harry! Halika rito! Tumulong kang maghandaan ng pananghalian! Denver, alis na ako. Magkita na lang tayo mamaya. Sige, mamaya na lang. Grabe, gutom na talaga ako.
Tumawag ang iyong inay mula sa ospital. Isang may sakit na pasyente. Emergency raw ito, kaya nagluto si Marie ng pansit ngayon. Gusto ko po ang mga ito. Teka, maghugas ka muna ng mga kamay mo. Ayusin mo at bago yon ilagay mo ang sapatos mo sa lalagyan sa labas. Lola, sige na po. Ang sabi ko, kilos na. Pakihiwa naman po itong carrots at sibuyas, Lola. Hinugasan mo na ba ito? Hinugasan mo na ba ang mga kamay mo bago mo inalis ang noodles? Lola, malapit nang kumulo ang noodles. Kaya hindi ko na po kailangan maghugas. Naku! Wag. Pakiusap, wag. Ha? Parang may narinig akong kung ano. Naku! Wag. Pakiusap, wag. May kung ano ba akong naririnig? Ted, hiwain mo mga bell pepper. Idagdag mo ang chili sauce na nakuha ni inay nung isang araw. Naku! Wag. Huminto kayo. Pakiusap, huminto kayo. Alam niyo ba kung anong ginagawa niyo? Sino ka ba? Ako ang diwata ng kalusugan. Hali kayo, kayong dalawa. Tingnan niyo to. Kadiri! Ano ba yan? Yan ay mga dumi. Mga mikrobyo at bakterya na naninirahan sa mga bagay sa paligid natin. Sa kusina, sa lamesa, sa karton, upuan sa banyo. Kahit hindi natin ito nakikita, ang mga ito'y laging nasa hangin nilalanghap natin. Kapag hawakan natin ang alinman sa mga ito'y mapupunta sa ating kamay. At kapag tayo kumain o kaya humawak sa ating ilong, mata o bibig, ang mga ito'y mapupunta sa ating katawan at tayo'y magkakasakit. Kaya kailangan nating maghugas ng kamay at paa kapag galing tayo sa labas. Siguraduhin nating nakatakip ang ating ilong at mukha kung tayo'y babahing o uubo. At siguraduhin maghugas ng kamay pagkatapos bumahing o umubo. Shh! Makinig kayo. Tawagin nyo na kaming mikrobyo, bakterya o kaya naman dumi. Nabubuhay kami sa mundo nyo. Nakatira kami sa bahay nyo. Ikalat ang sakit para ang tao'y magkasakit. Yun ang kasabihang pinangahawakan namin. Oh, hindi! May paraan pa po ba para mapigilan sila? Isang bagay lang ang makapipigil sa kanila. Ang mga sundalo ng kalinisan. Ang mga sundalo ng kalinisan? Tama! Ang mga bula ng sabon, ang gel at bula ng mga disinfectant, at mga sanitizer. Wow! Ang paghugas ng kamay ang pinaka-epektibong paraan para manatiling malusog. Pero may paraan ng paghugas ng kamay. Yung ginagawa mo, Ted? Naku, mali yun. Kailangan mong maghugas ng kamay ng may sabon sa loob ng 20 segundo. Katulad ito, tingnan nyo. Harap at likod, hinalaki at daliri at yung pagitan. Mga dulo ng daliri at kuko, patayin ang mikrobyo para maging malinis. Ngayon, ulitin nyo. Harap at likod, hinalaki at daliri at yung pagitan. Mga dulo ng daliri at kuko, patayin ang mikrobyo para maging malinis. Pagkatapos, isara ang gripo gamit ang isang tissue. At buksan na ang pintuan gamit ang parehong tissue. At itapon ito. At kung walang sabon at tubig, ang sanitizer na ang bahala. Maghugas ng kamay tuwing gagamit ng banyo. Bago at pagkatapos kumain ng kahit na ano, kapag galing ka sa labas, pagkatapos mong magsuot ng sapatos o pagkatapos mong gumamit ng kahit ano, gaya ng lapis, pandikit, laruan at iba pa. Pagbukas ng pinto, paghawak sa mga bagay sa mall, pagpasok at paglabas sa taxi, laging gumamit ng disinfectant sa paligid tulad ng garden parks, hawakan ng pinto, doorbell, para mapanatili itong malinis.
Salamat, diwata ng kalusugan. Mag-iingat na kami ngayon sa paghuhugas ng kamay ng maayos. At lagi nyo ring tandaan na ibukod ang mga basura sa 3 lalagyan. Ang berde ay para sa mga pinagbalatan ng gulay at iba pang basura sa kusina. Ang dilaw naman ay para sa mga pwede pang mapakinabangan gaya ng karton, plastik at babasagin. At ang pangatlo, ang pula ay para sa mga kemikal na bagay gaya ng baterya, mga gamit na bumbilya o kaya mga panlinis o pandikit. Bakit naman? Dahil ang basura sa kusina ay pwedeng magamit na pataba. Para sa mga hardin, pero kapag ang baterya at kemikal ang inilagay sa lupa, ang lupa ay masisira dahil dito. Doon ito dapat sa mga espesyal na halaman na kaya ang kemikal. At saka, meron na tayong e-waste centers sa bawat syudad. Ano po yung mga yun? Yan ang mga espesyal na lugar para sa pagtatapon o pagre-recycle ng mga gamit na cellphone, laptop, tablet at ng kanilang mga accessory. Dahil lahat ng gadget ay naglalabas ng mapanganib na kemikal na dahilan ng matinding pagkasira ng kapaligiran at banta sa buhay. Kailangan niyong malaman kung saan ang center sa lugar ninyo at masigurong ang e-waste nyo ay doon lang mapupunta. Ang kalusugan natin at kalusugan ng mundo ay nakadepende sa atin. At ito'y hindi rin mahirap makamit. Ang maliit na hakbang na ito ay makapagliligtas ng milyong-milyong buhay. Kailangan lang itong pangalagaan ng mga tao. At kung kayo ay kasama sa mga ito, isuot nyo ito. Ang porselas ng mga bayani ng kalusugan para sa bayani ng kalusugan. Kung nasaan ang bayani, wala rin dumi, basura, at bakterya. Ako'y bayani ng kalusugan, kaya maghuhugas ako ng kamay gamit ang sabon o sanitizer. At lilinisin ko ang lahat ng bagay sa bahay. At paghihiwalayin ko naman ang ating mga basura. At magtatanim tayo ng mga puno hanggang sa ating makakaya. Kami ang mga bayani ng kalusugan. At dahil dyan, ako ay aalis na. Ito ay mundo ninyo, hindi sa akin. Ang mundong ito ay inyong responsibilidad. Pwede ninyong piliin na makasisira sa kapaligiran, bakterya, sakit, o kaayusan sa kalikasan, kalinisan at kaayusan para sa bawat isa. Ang pagiging bayani ng kalusugan ay hindi lang dahil sa porselas. Isa itong komunidad na mga pinili ang maging responsable para sa mundo nila. Alam kong kaya nyo yan, pero kailangan nyo itong ikalat. At masigurong ang bawat tao ay magiging bayani ng kalusugan. Shusha! Kami ang mga bayani ng kalusugan! Ikaw naman! Sumali kayo sa amin! Iligtas natin ang mundo ngayon! Okay. Nagustuhan niyo ba yung kwento? Ikaw rin ba ay bayani ng kalusugan? Magaling kung ikaw ay bayani din ng kalusugan. Sabi, ang gagawin lang natin ay maging responsable. Paano ba natin may sasagawa na ikaw ay maging bayani ng kalusugan? Paano ka magiging bayani ng kalusugan? Ano-ano ang mga kailangan mong gawin? Magbigay ka nga ng halimbawa. Okay, tayo ay sinasabi daw na maghuhugas ng kamay. Pero ilang segundo ba dapat tayo naghuhugas ng kamay? Mabilis lang ba yon? Okay, talagang nakinig ka nga. Ito ay 20 segundo. Hindi daw yung mabilis lang, nababasain lang ang ating kamay na maghuhugas lamang ng kamay. 'Di ba? May procedure daw o paraan ng tamang paghuhugas ng kamay. Nasusunod ba ito? Very good.
Sa bahay niyo ba, meron ba kayong mga basurahan? Pag sinabing mga basurahan, madami yun, hindi lang isa. Ilan ang basurahan niyo sa bahay? Okay, katulad ba kayo na nasa kwento, merong 3 basurahan na hinihiwalay ang mga basura? Oh, very good. Kung kayo ay mayroong 3 magkakahiwalay na basurahan. Dahil ang mga basura ay ang ilan sa mga basura ay pwede pa nating magamit. Ang iba naman ay pwedeng gawing pataba. Pero meron ding mapanghanib sa ating kalusugan. Katulad ng mga baterya. Dapat hiwalayan sa isang basurahan. Kasi meron niyang mga chemical. Okay. Anong mensahe ng ating kwento? O ano ang natutunan nyo sa ating kwento na mga bayani ng kalusugan? Magbigay ka nga ng halimbawa na natutuhan mo. Magaling! Ngayon ay talaga namang naunawaan mo na kung paano mapangalagaan ang ating katawan. So, inaasahan ko na ikaw ay magiging responsable. At handa ka bang ipakalat ang magandang balita na tayo pala ay mga bayani ng kalusugan? Pwede mo ba yang ibahagi sa iba? Para lahat tayo ay magiging ligtas sa sakit. Okay. Kaya mo ba yon? Very good. O para naman sa ating mga gawain, mag-umpisa na tayo. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin at unawain ang bawat katanungan. Isulat sa inyong kwaderno ang letra ng tamang sagot. O ilabas na yung kwaderno. At isusulat mo ang letra lamang ng tamang sagot. Okay, bilang 1. Ready na? Labas na rin yung lapis. Okay, mamimili ka lang sa letrang A o B. O bilang 1, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng wastong pangangalaga sa katawan? A. Paliligo. Araw-araw. Nakagamit pa siya ng tabo. Okay. Ay, marunong ka na ba maligo mag-isa? O nagpapaligo ka ba sa magulang mo o sa mga nakakatanda sa pamilya? Kung ikaw ay marunong na maligo mag-isa, very good. O, letrang B naman. Ito ay naliligo sa ulan. Alin dyan ang wastong pangangalaga sa katawan? A. Paliligo sa palikuran o sa inyong CR, comfort room. O B. Paliligo sa ulan. A o B? Sulat ang iyong sagot. Okay, tingnan nga natin kung tama ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay letrang A. Tama ka rin ba? Very good! Okay, para sa bilang 2, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tamang gawain upang maging malusog? A. Pagkain ng candy. O B. Pagkain ng prutas. A o B? Sulat ang iyong sagot. Okay, tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay B.
Okay, alin sa mga sumusunod ang bunga ng di wastong pangangalaga ng isang bata sa kanyang katawan? Ano daw yung resulta ng hindi wastong pangangalaga ng isang bata sa kanyang katawan? Ano daw mangyayari? A. Makakapaglaro ka ng basketball? O B. Magkakaroon ka ng sakit? A o B? Ang tamang sagot ay letrang B. Ganon din ba ang sagot mo? Very good. Bilang 4. Alin sa mga sumusunod na gawain ang nakatutulong upang maging malinis ang iyong katawan? A. Paglabas ng walang suot na tsinelas o nakayapak ka lamang. B. Paghuhugas ng kamay na maayos. Okay, A o B? Isulat ang iyong sagot. O tingnan natin ang tamang sagot. Ano ba yung sagot mo? Okay, tingnan nga natin kung tama ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay letrang B. Tama ka ba? Very good. Okay, bilang 5. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng isang epektibong paraan upang makaiwas sa sakit ang isang bata? A. Pagpunta sa madumi. Yan, may baha nga dyan eh. Pero sa ating module, nakalagay dyan, siya ay napunta yata sa pusali o sa kanal. O B. Pagkain ng masustansyang pagkain. A o B? Okay. Sulat nga ang sagot. Tingnan natin kung tama ang sagot mo. Ang tamang sagot ay letrang B. Okay, ilan ang tama mong sagot? Nakalima ka ba? Kung nakalima kang tamang sagot, bibigyan kita ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Kung 4 naman, bibigyan naman kita ng 4 na palakpak. 1, 2, 3, 4. Kung 3, 3 palakpak naman para sa iyo. 1, 2, 3. Kung 2 naman, 2 palakpak. 1, 2. Kung 1, 1 palakpak na lamang. 1. Okay. O, nakakuha ka ba na puro mali ang iyong sagot? Kung ganon, dapat mag-aral pa. Mabuti. Okay. Para sa ating tatandaan, isa sa isip natin. Mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Sabihin mo nga, mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Mapapanatili mong masigla ang iyong katawan. Ulitin mo nga, mapananatili mong masigla ang iyong katawan. Malalayo ka rin sa sakit. Matutulungan mo ring malinang ang iyong kakayahan. So, ang sabi dito, napakahalaga daw na mayroon tayong maayos na kalusugan. Dahil ngayon, mayroon tayong pandemya. Mahalaga o napakahalaga talaga na tayo ay malusog. Dahil kapag ikaw ay malusog, ikaw din ay masigla. Masigla din ang ating katawan. Hindi ka tatamlay-tamlay o hindi ka mahihirapan huminga. Wala ka ring sakit. Malalayo ka sa sakit. Maiiwasan mo ang pagkakaroon ng sakit kapag maayos o malinis ang iyong katawan. Maayos ang iyong kalusugan.
Pag ikaw ay malusog, syempre, malilinang mo ang iyong mga kakayahan. Maisasagawa mo na magsanay ng iyong kakayahan para mapagbuti pa ito. Naintindihan mo ba? Okay, kung naintindihan mo, sabihin mo nga yung ganito. Aba, syempre po. Okay. Pag sinabi ko kung naintindihan mo, ang sagot mo ay, aba, syempre po. Okay, ganito yung action. 1, 2, 3. Okay, naintindihan mo ba ang kailangan mong tandaan? Aba, syempre po. Okay, very good. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 5, kilalanin ang mga sumusunod na gawain ng isang batang tulad mo. Lagyan ng thumbs up kung tama o wasto ito at thumbs down kung mali o di wastong pangangalaga sa sarili. Sulat ang sagot sa kwaderno. Ngayon, ipapakita mo na lang yung sagot mo. Kapag tama, thumbs up. Kapag mali, thumbs down. Okay? Sige. Number 1. Palagi ang paghuhugas ng kamay. Thumbs up o thumbs down? Okay, mamaya ako sasabihin yung sagot Bilang 2. Mahabang oras ng panonood ng telebisyon. Thumbs up o thumbs down? Okay? Bilang 3. Hindi paghuhugas ng katawang basa ng pawis. Thumbs up o thumbs down? Bilang 4. Pagtulog at paggising ng maaga. Thumbs up o thumbs down? At bilang 5. Pagtangging kumain ng gulay at prutas. Thumbs up o thumbs down? Okay, tingnan natin yung sagot mo. Ulitin natin sasabihin ko na yung sagot ngayon. Number 1, palagi ang paghugas ng kamay. O sabihin mo nga ulit ipakita mo nga ulit yung sagot mo. Thumbs down, thumbs up o thumbs down? Okay, ang palagi ang paghugas ng kamay ay thumbs up. Okay. Ganyan din ba yung sagot mo? Very good. Bilang 2, mahabang oras ng panonood ng telebisyon. Thumbs up o thumbs down? Mahaba ba yung oras sa panonood mo ng telebisyon? O hindi ka ba mapigilan sa iyong panonood? O anong sagot mo? Ang tamang sagot ay thumbs down. Okay, hindi tama yan. Dahil ito ay makasasama sa iyong kalusugan. Okay. Bilang 3, hindi paghuhugas ng katawang basa ng pawis. Thumbs up o thumbs down? Ito ay thumbs down. Kasi dapat kung pawis ka na, pupunasan mo yan o ipapapunasan mo sa kasama mo sa bahay. Dahil kung hindi, maaari ka magkaroon ng sakit. O maaaring magkaroon ka ng pulmonya. Kasi pag natuyuan ka ng pawis, ito ang magiging sakit. Kaya iniiwasan natin na tayo ay matuyuan ng pawis. Kaya dapat punasan ang katawang basa ng pawis. Naintindihan mo ba? Okay. Bilang 4, pagtulog at pagising ng maaga. Thumbs up o thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs up. Kasi dapat tayong natutulog ng maaga at gumigising ng maaga. Okay?
Ang batang katulad mo dapat 10 o'clock. Tulog na. O bago mag 10 o'clock, mas maganda nga kung 8 o'clock, tulog ka na. Para maganda ang daloy ng ating dugo. Pag 10 o'clock, nagpo-produce ang ating katawan ng dugo. Ng panibagong dugo. Kaya dapat ikaw ay natutulog na. Pag hindi ka patulog, maiiwasan o mahihirapan na mag-produce ang ating katawan ng dugo. Kaya minsan, ang mga nagpupuyat, kalimitan sakit nila ay anemia o kulang na sila sa pulang dugo. Kasi sa time na yon, pag 10 o'clock, nagpo-produce na ng red blood cells ang ating katawan, yung dugo natin. Okay? Bilang 5, pagtangging kumain ng gulay at prutas, syempre, thumbs down. Kasi dapat tayo ay kumakain ng gulay at prutas. Ikaw ba ay kumakain ng gulay at prutas? Very good! Anong paborito mong gulay at prutas? Anong paborito mong gulay? Okay. Si teacher, ang paborito kong gulay ay kalabasa. Ano naman ang paborito mong prutas? Sabihin mo nga. Ako, ang paborito kong prutas ay saging. Dapat araw-araw tayong kumakain ng gulay at prutas. Okay, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 6, piliin ang mga larawang nagpapakita ng wastong pangangalaga sa sariling kalusugan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Okay, unang larawan o letrang A. Ito ay pag-inom ng gatas. Letrang B, paglalaro sa ulan. Letrang C, pag-eehersisyo. Letrang D, pagkain ng mga masustansyang pagkain. At letrang E ay pagkain ng candy. Okay, naisulat mo ba? O isulat mo ang letra ng tamang sagot. Mga larawan na nagpapakita ng wastong pangangalaga sa sariling kalusugan. Okay. O sabihin na ni teacher yung sagot ha. Ang mga letra ng tamang sagot ay letrang A. Kasi ito ay umiinom ng gatas kasama pa si tatay at yung anak niya. Letrang C. Pag-eehersisyo. Kayo ba nag-eehersisyo araw-araw? Oh, very good. Para masigla ang ating katawan. At letrang D. Pagkain na masustansyang pagkain. Ganyan din ba ang sagot mo? Very good. Talaga namang naunawaan mo ang ating aralin. Magbigay ka nga ng halimbawa ng diwasto na pangangalaga sa kalusugan. Kasi yan, mga wastong pangangalaga sa kalusugan. Alin dyan ang diwastong pangangalaga sa kalusugan? Letrang B. Yan yung paliligo sa ulan. Very good. Ano pa? Letrang E. Yung pagkain ng candy. Pag ikaw ay kumakain ng candy araw-araw, masama yan sa kalusugan kasi ang candy, madami ang sugar, masyadong matamis. Tapos hindi ka pa nag-toothbrush agad. Eh di masisira na ang iyong ngipin. Kaya dapat, kung ikaw ay kakain ng candy, wag araw-araw ha, masama yun. At pagkatapos, magtututbrush ka agad-agad. Pagkatapos,